Magandang araw, Junior Firefighters! Ako po si Ate AJ ng Beer Fire Protection Regional Office 8. Handa na ba kayo sa ating adventure ngayong araw? Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang sources and causes of fire. Paalala, mga bata, ihanda ang mga papel at lapis dahil gagamitin natin ito sa ating talakayan sa episode na ito. Bago pa man natin pag-usapan ang ating topic ngayon, naalala nyo pa ba ang ating tinalakay sa nakaraang episode? Magaling mga bata, tinalakay natin ang classes of fire. Meron tayong iba't ibang klase ng apoy, kung saan iba't ibang extinguisher ang kailangan upang patayin ang apoy. Ang Class A na apoy ay ang common solid combustibles. Ang Class B na apoy ay ang flammable liquids. Ang Class C na apoy ay ang energized electrical equipment. Ang Class D na apoy ay ang combustible metals at ang Class K na apoy ay ang combustible cooking media katulad ng oils and grease na matatagpuan sa kusina. Bago pa man natin talakayin ang susunod na aralin, may papakita kong mga larawan. Ano ang iyong masasabi sa inyong nakitang larawan? Yes! Lahat ng mga bagay na nasa larawan ay nasusunog. Karamihan sa kanila ay combustible materials katulad ng kahoy, kahon, puno, mga libro, upuan, at mga bagay sa loob ng tindahan ay sources of fire o maaaring pagsimulan ng sunog. Tatalakayin natin ito sa episode na ito. So buckle up your seatbelt and let's keep the fire burning in learning. Para magsimula ang apoy, kailangan may sapat na init galing sa initiator or ignition source. Ang sources of fire ay matatagpuan kahit saan kagaya ng paaralan, sa opisina at sa bahay. Ang mga sumusunod ay ang mga sources of fire, mga sigarilyo, posporo, mga cooking appliances, water heating devices, blow lamps, welding at cutting equipment, electrical appliances at mga kandila. Ang Supreme Court ay kumikilala sa tatlong basic causes of fire. Act of God or providential fires ay dulot ng mga gawa ng Diyos tulad ng kidlat, husang pag-init, sinag ng araw at pagputok ng mga bulkan. Hindi sila makokontrol o mapipigilan ng mga tao. Ang accidental fires ay sanhi ng kapabayaan ng tao at mga pagkakamali ng tao tulad ng paninigarilyo sa kama, pag-iiwan ng mga nakasaksak na electrical appliances tulad ng mga flat iron, air conditioning unit, at mga sira na LPG container. Ang intentional fires ay ang mga sunog na sinadya o may motibo, arson, o incendiarism gaya ng pagsunog ng istruktura para sa insurance o para pagtakpan ang isa pang krimen. Ang mga sunog na dulot ng mga electrical appliances ay ang pinakakaraniwan sa lugar ng trabaho at sa bahay. Mayroong iba't ibang paraan kung saan maaaring magdulot ng sunog ang kuryenteng dumadaloy sa mga kagamitan. Isa na rin rito ang overloaded wiring. Kapag ang electric current na dumadaloy sa mga wire ay napakalaki para sa cable, ang mga cable ay umiinit, natutunaw at maaaring masunog. Ang mga ito ay karaniwang nangyayari sa mga flexible cable o cord at electrical extension cord. Cooking equipment. Ito ay ang mga kagamitan sa pagluto. Ang mga sunog sa kusina ay kadalasang sanhi ng kapabayaan tuwing nagluluto, paglalagay ng mga bagay na madaling masunog malapit sa stove at hindi sinasadyang pag-on o hindi pag-off ng stove. Ang open flames o naked lights ay ang lahat ng fuels o gas lantern, mga kandilang nakasinde, posporo, mga sigarilyo at iba pa. Heaters and heating systems. Ang mga sunog na sanhi ng mga heater ay maaaring dulot ng dalawang pangunahing kadahilanan. Una, sira ang heating system at pangalawa, maling paggamit at paglagay nito malapit sa mga bagay na madaling masunog. Children playing with fire.
Ang mga batang tulad mo ay nagdudulot ng sunog dahil sa kuryosidad. Ang pagkamausisa ay ang pagnanais na malaman ang mga bagay-bagay. Maaari mong tanungin ang iyong sarili balang araw. Ano ba ang mangyayari kapag may nasusunog? Muli, mga bata, ang apoy ay lubhang mapanganib at hindi isang bagay na dapat ninyong paglaruan. Kaya, sa susunod na makakakita ka ng posporo o lighter, ibigay ito agad sa iyong mga magulang o nakakatanda sa inyong bahay. Ang mga singaw mula sa mga nasusunog na likido gaya ng mga materyales sa paglinis, panggatong, solvent, thinner, pintura at adhesive ay maaring mag-apoy o sumabog kung ginamit o naiimbak ng hindi maayos. Huwag mag-imbak ng mga nasusunog na likido malapit sa pinagmumulan ng pag-init. Sa halip, ilagay ito sa labas ng silid, sa maaliwalas na lugar, at sa aprobadong lalagyan ng flammable liquids. Ayan mga bata, ang sources and causes of fire. Tingnan natin kung may natutunan ba kayo sa talakayan natin sa episode na ito. Let's have a 5-item quiz. Ihanda ang iyong lapis at papel. Isang beses ko lang babasahin ang mga tanong at choices at mayroon kayong 5 segundo para isulat ang letra ng tamang sagot. Bibigyan kayo ng isang fire department badge sa bawat tamang sagot. Handa na ba kayo? So exercise your minds, it's Quiz-Bee time! Number 1. Ang mga apoy na ito ay dulot ng mga gawa ng Diyos, katulad ng kidlat, kusang pag-init, sinag ng araw at pagputok ng mga bulkan. Hindi sila makokontrol o mapipigilan ng mga tao. A. Accidental fires. B. Intentional fires. C. Act of God or providential fires. Or D. None of the above. Number 2. Ang mga sunog na ito ay sanhi ng kapabayaan ng tao tulad ng paninigarilyo sa kama, pag-iiwan ng mga nakasaksak na electrical appliances tulad ng flat iron at air conditioning unit, at may mga sira na LPG container. A. Accidental fires. B. Intentional fires. C. Act of God or providential fires. Or D. None of the above. Number 3. Ano ang gagawin mo kung makita mong naglalaro ng posporo ang iyong kaklase? A. Bibigyan ko siya ng papel para sunugin niya. B. Obserbahan ko na lang kung ano ang posibleng mangyari. C. Sasabayin ko ang aking kaklase. D. Sasabihin ko sa kanya na itigil ang paglalaro ng posporo dahil ito ay lubhang mapanganib. Number 4. Maglalaro ka sana sa labas ng bahay at napansin mong walang gumagamit ng electric fan sa sala pero nakabukas pa rin. Ano ang gagawin mo? A. I-off ang electric fan at tanggalin sa saksakan ang lahat ng hindi nagamit na electronics bago umalis ng bahay. B. Utusan ang iyong pusa na bantayan ang electric fan. C. Huwag na alalahanin at maglaro na lang sa labas. D. Hintaying matandaan ng ibang miyembro ng pamilya na tanggalin sa saksakan ang electric fan. Number 5. Saan mo dapat ilagay ang mga flammable liquids? A. Malapit sa kusina. B. Sa maaliwalas na lugar, malayo sa kusina. C. Sa sala. O D. Sa inyong kwarto.
Mga bata, sana ay may natutunan kayo sa episode natin ngayon. Napaka-importante ang kalaman patungkol sa fire safety because it should be everyone's concern. Hanggang sa muli, ito po si Ate AJ ng Beer Fire Protection Region A.